Tinatayang nasa 1,500,000 kabataan mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ganito karami ang aking mga nakasalamuha nang tinahak ko ang banyagang lupaing ito. Sino ang makapagsasabi na isa ako sa bubuo ng malaking kasaysayang ito para sa mga kabataan ng Simbahang Katolika? Ako po si Neil Anthony Baguia, lingkod kabataan at delegado mula sa Pandiocese sa Dambana at Parokya ni San Isidro Labrador sa Pulilan, Bulacan. At sa aking ika-1 taong anibersaryo ng paglipad sa araw na ito, samahan ninyo kong balikan ang aking naging paglalakbay patungo sa lugar na minsan nang pinagkait sa akin, Lisbon. Sino ang makapagsasabi na sa araw na dapat isa sa pinakamasayang yugto ng aking buhay, ilang minuto bago ko makuha ang mga medalya at diploma ng aking pagtatapos sa kolehiyo, nakatanggap ako ng isang malungkot na balita. Isa ako sa 2 mula sa aming diocese na denied ang visa patungong Lisbon. Ako po kasi ay na-deny sa araw po mismo ng graduation ko. So, medyo mabigat po sa akin yun kasi una sa lahat, graduation ko yun. Tapos, nabalitaan ko. Minessage po ako ni Father FJ. Papunta na po ako sa venue na na-deny nga daw po ako kasama yung isang taga Bulacan. Which is talagang, nanghina po talaga ako kasi ang dami ko po sinakripisyo, pagod sa pagka-fundraising sa parokya. Tapos parang ganun-ganun lang matatapos ang lahat. Kung may masasaktan man sa hindi inaasahang pagkakadapang ito, alam kong hindi lamang ako, kundi pati na rin ang mga taong naging pa ako upang mas mabilis kong marating ang isang pangarap na ito. Neil, magkano yung budget na kailangan ihanda? Actually, sa ticket pa lang po, mag-100,000 na po. Wow, may mga visa okay. pa. Madami po eh. Tapos po, yun po, nag-isip po ang parokya po ng fund, para makapag-fundraising po kami. Ang PPC po namin ang namahala po sa mga solicitation. Kami pong Commission on Youth na pinapangunahan po ni Sister Eileen Makalagay ang nagsagawa po ng mga iba't ibang fundraising activities. Nagbenta po kami ng mga longganisa, ng kalumpit, katabing bayan po namin yun, sikat po yun, ng cake raffle for a cause, ng San Isidro Labrador frame, para po makalikom po kami ng pondo para po sa akin. At sa loob po ng 1 buwan, ginawa po namin yun ng araw-araw. At doon ko po na-appreciate lalo yung mga kapatid ko sa paglilingkod. Na kaya po pala nilang maglaan ng oras, ng pagod, ng hirap, kahit hindi sila yung makikinabang. Doon ko po sila na-appreciate talaga ng sobra. And as well as to my community po na hindi nagdamot, na apurabile kahit may longganisa pa, bibili pa para makatulong. At sa loob po ng 1 buwan, very hopeful po ako. Dahil ganun po yung naging routine namin. Sa isang liwanag na tila ba'y unti-unting napupundi, sa natitirang liwanag ng mensaheng ito, dito ako pilit na kumapit. Mabigat po sa akin yung pagkabaksak ko kasi sabi po nila, 90 days pa po ang kailangan para makapag-reapply. Sabi ko, patay, kung antayin ko pa yung 90 days, wala na ako. Pero po, after ko pong bumaksak sa visa, hindi po ako sumuko. Maaring yung mga kasamahan ko pong bumaksak, actually mga 40 po ata kami, mga ganun po nag-range sa ECY Philippines. 40 po kami bumaksak sa visa. At sila po, yung iba, pinag-uusapan na po nila yung refund. Sa loob-loob ko po, mga kapatid, bakit refund agad? Kasi ang punto ko po, hanggat hindi pa sila nakakalipad ng Lisbon, may pag-asa pa akong lumipad.
Kaya hindi po ako nawala ng pag-asa. Mas lumakas po yung loob ko nung pura paroko po namin ang nagsabi na sige gagawa natin ng paraan, hahanap tayo ng connection. Super saya ko nun kasi sabi ko, akala ko wala na. Ito pala, hindi gumagawa pa ng paraan sa Napura. Pero at the end of the day, mahirap talaga kapag isa, hindi po nila nagawa ng paraan. So sabi ko, patay, paano na ako? Sinabihan po ako ng pura namin na, okay Neil, mag-refund ka na kasi mahirap na umasa. So doon na po talaga ako bumagsak pero hindi po ako nawalan ng pag-asa. On my own po, ako po mismo gumawa ng paraan para kumausap ng mga matataas na tao, si Governor, si Vice Gov, sila Mayor. Talagang very hopeful pa rin ako kahit alam kong wala na. Tapos, nung last 1 week na, doon na po ako pinag-off ko lang po yung working days. Sabi ko, wala na pag-asa ko. Pero sino makapagsasabi na 6 na araw bago ang flight namin, nag-chat po ang ECY na binigyan ng reconsideration ang mga na-deny. Pero hindi lahat. At isa po ako sa nabigyan po ng chance na magpatuloy. So sabi ko, masaya po ako that time kasi parang, wow, imposible na nagkaroon pa ng linaw. Parang ganun po yung point of view ko. Pero akala po namin kasi approve na kami that time. Yung pala po, mag-re-application kami. Meaning, back to start, back to zero. Sabi ko, mag-re-apply ba ako? Kasi within 2 days, dapat napasa ko na lahat ng requirements. Napakahirap magpasa na lahat ng requirements back to zero. Pero sabi ko, siya pa ako para umayaw. Ang Diyos na gumawa ng paraan kahit imposible na lahat. Halong galak at takot ang naramdaman ko noong simulan kong tahakin muli ang mga pinakaunang proseso. Galak na kahit papaano ay muling nagbukas sa akin ang pintuan ng Lisbon. Ngunit ang kinatatakot ko, hindi na kaya ito muling magsara pa. Kaya sinuong ko po yung 2 araw na yun. Nagkompleto po ako ng requirements para makapagpasa po sa date na binigay po ng embassy. Nakapagpasa po ako. At sabi po sa amin ng embassy, okay, within 2 days, maglalabas kami ng resulta. Pinangako po sa amin ng embassy ng ECY Philippines na sabi po ni Bishop Rex, kinausap daw po niya yung embassy na dapat within 2 days ay makapaglabas na kung pasado o hindi. Kasi malapit na po yung mga flight ng mga bata. Nangako po si Bishop Rex. So, July 17 na reconsideration, after 2 days, visa application, napasa ko po lahat, July 19. July 21, after 2 days, natupad po. Tumawag po sa amin yung embassy at sinabi po sa akin, pasado naman po ako. Kaso po, ang problema, hindi po kayang i-print ng embassy. Doon po kami parang super bumaksak na naman. Sabi ko nga po, ito na pasado na sa haba-haba ng posisyon, pero bakit hindi pa ma-print? Printing na lang po ang problema. Ang advice po sa amin ay magpa-rebook na kami. Kasi po ang embassy ay nagkaroon po ng isang worldwide system maintenance. Na hindi, kahit po pasado, hindi po nila mapiprint. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon po. I'm so sorry I haven't answered your call earlier. Kung kailan dapat madaliin ang lahat, pilit na nananadya ang pagkakataon. Sa mga puntong ito, magulo ang lahat sa akin. Hindi ko alam kung dapat pa bang ipaglaban ito. So in regards po to the call earlier, the embassy would like to inform you po that we are currently having a system maintenance po and we are suggesting for you to rebook your flight po. Late next week po. Parang dun pa lang po, ano ba yan? Ito na. Pasado na. Ngayon naman, hindi pa mapiprint. Hanggang sa in-advise po kami na okay, kayong mga na-deny na pumasa ay mag-rebook na lang. Which is mabigat po sa part namin kasi una sa lahat, mabigat na po yung mabinayaran namin sa unang bagsakan. At yung rebooking, ang mahal-mahal po. Sobrang mahal po talaga that time. So, sabi ko, ayoko na i-beg off Napakalapit ko na sa Lisbon.
Pina-attend na po kami ng ECY sa preparatory session. Kahit hindi pa kami, wala pa kami visa. Umatay po ako nun. Yun po yung session na kailangan mo umatend bago ka pumunta sa bansa pumuntahan mo. Tandang-tanda ko pa kung gaano hindi ako makapaniwala sa mga oras na ito. Halos 1 buwan ko na itong binitawan. Hindi na ako umaasa pa. Pero nandito ako sa Antipolo, kasama ng mga taong papalipad na ng Lisbon. Nandito ako, kumakapit sa pangalawang pagkakataon. Kumakapit sa kalooban ng Diyos. Umatay na po ako nun sa Antipolo. Akala ko po bigyan ko lahat ng time na yun. Pero hindi pala. Umuwi ako ng Bulacan na walang progress. Wala talaga. Kaya umuwi ako sa Bulacan na umiyak ako sa sasakyan pero patagula. Kasi yung mga panahon na yun, nakasamahan ko sa Malolos, papunta na sa airport. Ako, pauwi ng Bulacan, wala pa rin progress. Super bigat talaga ng mga time na yun. Carl, anong date po kayo umalis? July 23. July 23 po. Ako po, ang visa ko po, na-print lang po ng July 26. Nung na-print na po yung visa ko, natanggap ko na po yung passport ko. Napakasaya ko po kasi ito po yung pinakahihintay ko print lang na yun. Pag uwi ko naman po, ang agency naman po nagka-problema. Sabi po nila sa akin, hindi daw po nila ako na-reserve ng seat sa airplane. Kaya August na raw po ako makakalipad. Sabi ko, ano ba yan? Ito na, may passport na, may visa na, naka-print na, may naman na wala na ako ng slot sa aeroplano. Super bigat po sa akin ng mga time na yun. Hindi ko nga po alam, buti talagang napakabigat po. Parang gulo-gulo po talaga ko nun. Sobrang dami ko po pinagdaanan. Pero yun po, sabi ko po sa agency, sana po magawa nyo ng paraan na July 28 talaga makalipad na ako. At yun po, nagawa po nila ng paraan. Dumating na ang araw. Makulimlim, maulan, mabibigat ang mga patak. Tila mga luha na minsan bumagsak sa akin pagkatapos ng maraming pagkakadapa. Pero narito ako, nakatayo, dala-dala ang mga bagahe, tutuloy sa kwentong minsan hinadlangan ng pagkakataon. Papunta pa lang ako ngayon sa Lisbon. Pero bago pa man, may kwento na tayo.